Confirmed mga kapatid, no, kinumpirma ng CIA at ng GOP ang malawak na pinsalang dulot ng US airstrike, no, sa Iran nuke facilities, no. Yan ay salungat doon sa nag-leak nga na report ng intelligence ng Pentagon mga kapatid na hindi daw nasira. No, hindi nasira ang nuclear sites o nuclear facilities ng Iran. Ngayon dito, kinumpirma ng ilang Republican leaders, wow, Republican, at CIA na malaki ang pinsalang idinulot ng US airstrike sa nuclear facilities ng Iran. Alamin natin itong balita mga kapatid. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito ay maa-update ka. At syempre huwag mo rin kalimutan i-like ang video at mag-comment sa ibaba ng iyong sariling opinion at reaction dito sa ating balitang panonoorin. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mula sa Net25. Kinumpirma ng ilang membro ng Republican Party na matinding pinsala ang naidulot ng US strikes. At ito'y mga kapatid, salungat din doon sa kiniklaim ng Iran Supreme Leader na walang napala ang Amerika, no, sa kanilang ginawang pag-atake. At patuloy pa rin daw ang kanilang nuclear program. At kung hindi nga lang daw nangialam ang Amerika, talagang binura na nila daw sa mapa ang Israel At sa nuclear facilities ng Iran. Without any classified information whatsoever, I think it's safe to say that we have struck a major blow alongside our friends in Israel against Iran's nuclear program that is going to make America safer, our friends in the region safer, and protect the world from the risk of an Iranian nuclear weapon. Pero ito yung sinabi. Without any classified information whatsoever. Wala daw classified information I think it's safe to say that we have struck a major blow alongside our friends in Israel against. I think it's safe to say that we have struck a major blow alongside our friends in Israel against Iran's nuclear program that is going to make America safer, our friends in the region safer, and protect the world from the risk of an Iranian nuclear weapon for years. And I will say it was not part of the mission to... I will say it was not part of the mission to destroy all their enriched uranium or to seize it or anything else, sabing ganon. Pero mga kapatid, in the future, malalaman din naman kasi natin yan Diba? Kung talagang totally nasira ng Amerika etong nuclear facilities ng Iran, sabi nga sa isang report, diba, ni Ed Lingao, ito'y matagal na proseso mga kapatid. Diba? So kung nasira talaga, totally obliterated tulad nga ng report din ni Donald Trump, hindi ulit makakapagsimula ng mabilisan itong Iran na mag-develop ng another nuclear facilities dahil talagang matagal lang ang proseso daw, lalong-lalo na yung masalimuot na proseso, lalo na yung pagpo-purify doon sa uranium na yon mga tol. Kasi kailangan daw at least 90% ng uranium purity para makagawa ka ng isang nuclear. Tapos kung sa nuclear, civil range lang is 3 to 5% lang ng purity pwede na. Pero since nga nasira daw ng US itong mga facilities ng Iran, matagal na panahon yan ulit bago mabuo. Pero if ever lang sa taong din to mismo naulat na nag-i-start na ulit ang development o ang nuclear program ng Iran. Ibig sabihin, totoo nga na hindi talaga nila nasira ng matindi. Hindi nila na-obliterate, sabing ganun, obliterate. Destroy all their enriched uranium or to seize it or anything else. Again, this is not a Mission Impossible movie. There's not a single thing out there that can be done or not done to allow Iran to get a nuclear weapon. Tila inililihis naman ito ang nauna ng iniulat na leaked intelligence report na nagpagalit kay US President Donald Trump na nauna nang nagsabing nawasak nila ang nuclear facilities ng Iran. Sa pahayag na ipinadala ng CIA Director John Ratcliffe sa White House, napinsala ng Estados Unidos ang key sites sa Iran at wala namang indikasyon na nailipat ng Iran ang kanilang nuclear stockpile, bagamat kumambyo ito sa pagdedeklara na na-eliminate nila ang nuclear program ng Iran.
Dagdag pa ng White House, ang naturang leaks na nakuha ng media ay may layunin lamang na linlangin ang publiko at siraan ang administrasyon ni Donald Trump. Hindi, pero leak yun eh. Hindi yun dapat lumabas. Yun ay isang top secret. Diba? So kung sisirain nila ang administrasyon ni Donald Trump, bakit top secret? Well, nilik nga diba? Para sirain talaga. Pero kung hindi man ito na ilik o hindi man kumalat, top secret yun. Walang makakaalam na hindi talaga napinsala o hindi talaga nasira itong tawag dito, nuclear sites o nuclear facilities ng Iran. Diba? Kaya minsan mag-iisip ka rin no? Mapapaisip ka rin ano nga to top secret nga to Hindi dapat nag-leak yan at wala dapat nakaalam yan. Dapat sila lang. Kasi pag yan ay lumabas, kasiraan talaga yan ng administrasyon ni Trump. Ibig sabihin hindi talaga ganun na pinsala. Diba? Kumbaga atin-atin lang to wala naman talagang nasira o hindi naman talaga nasira. Pag lumabas to, kasiraan to ng administrasyon natin, ganun ba? Gusto kong sirain administrasyon natin di ilabas ko. Diba? Kasi regardless yan kung kasiraan o hindi, ang tanong, totoo ba nasira talaga? So we were watching closely, and there was no indication to the United States that any of that enriched uranium was moved prior to the strike. From any of the sites? Correct. You mentioned this was a low-confidence preliminary intelligence assessment, and the entirety of that assessment was not leaked to the media. Only tidbits of that assessment were leaked to CNN, and we have seen this playbook run before, where you have people in the intelligence community or perhaps on Capitol Hill, we don't know, but I believe the FBI is investigating to find out who that leaker was. Kung sino man yung nagtaksil na yun. Because it's illegal and they should be held accountable for that. Leaked bits and pieces of an intel assessment to push a false narrative. Diba? Sabi rito, Iran, Israel, and US agreed that Islamic Republic nuclear sites were badly damaged despite leaked intel reports. So kung sino man yun ay mahanap din nila yon at talagang magiging mananagot yun sa pagsisiwalat o paglilik ng maliit na bahagi lang daw ng assessment. Inilabas ni Ratcliffe ang pahayag isang araw matapos mailabas sa media ang preliminary assessment mula sa Pentagon Intelligence Agency na hindi nabuwag at nananatiling intact ang mahalagang components ng nuclear program ng Iran matapos ang pambobomba ng Amerika. Nagsagawa naman ng press conference si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth at iba pang mga military officials sa Pentagon upang suportahan ang paniniwala ni U.S. President Donald Trump na na-obliterate ng U.S. strikes ang nuclear facilities ng Iran. Israel just stated that the nuclear sites were obliterated and all others involved. Sabing ganon ni Trump. Right there. Certain that the uranium was... Sabi naman gano'n ni Khamenei, exaggeration lang ni Trump yan. Pagpapatuloy pa rin namin ang aming nuclear program. Walang napala ang Amerika. Sabing gano'n ni Ayatollah Khamenei. Removed from the facility. You know for certain that the uranium was removed from the facility before the B-2 struck? Before the B-2 struck. So I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be, moved or otherwise. And Mr. Chairman, Wala daw ganung ulat. Have you been pressured to change your assessment or give a more rosy intelligence assessment to us by any political factors, whether it's the president or the secretary? And if you were, would you do that? Yeah, well, that one's easy. No, no, I have not, and no, I would not. My job as the chairman is to offer a range of options to the president and the National Command Authority to deliver the risks associated with each of those, and then take the orders of the National Command Authority and go execute them. I've never been pressured by the president or the secretary to do anything other than tell them exactly what I'm thinking, and that's exactly what I've done. Kasi alam niyo mga tol, may nagsasabi sa comment, kung buhay pa ang mga facilities, titirahin ulit ng US. Diba? Kaso mga kapatid, pag ginawa ng US yun, diba? Isang indikasyon o pagpapatunay yun na totoo yung report. Which is iniiwasan din nila mga tol. Kasi kasiraan ngayon sa kanilang administrasyon. Ngayon, ano ba mahalaga sa kanila? Yun ang tanong. Ano mahalaga? Mapanatili nila o matiyak nilang safe? O matiyak nilang talagang nasira nila? Diba? O panindigan nilang nasira nila talaga? Diba? Kasi mga kapatid, tulad nga ng sinabi ko, ang claim
ng Amerika o ni US President Trump, obliterated o nasira talaga nila yung facilities, no? At salungat yan doon sa kumakalat nga na report mula doon sa Pentagon Intelligence na hindi tuluyang nasira at intact pa rin yung mga mahalagang component nung paggawa nga ng nuclear weapon ng Iran. Ngayon, may mga comment na di tirahin ulit nila. Yun nga pag tinira ulit nila yon, parang inamin na rin nila. 'Di ba? Inamin din nila yon. At sa kapag tinira nila yon, mga tol, panimula ulit yan ng panibagong gera. Sila mismo nilabag nila yung ceasefire. 'Di ba? So talagang mahirap na usapin yan, mga tol. Anyway, bilang mga tao sa mundong to, ano ang masasabi ninyo diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.